So isa pong batikang mamamahayag sa Pilipinas, mga sangkay, ang nagsalita tungkol po dito kay Vice President Sara Duterte. At ito, mga sangkay, mga matitindi po yung pasabog nito. Walang iba kundi itong si Ted Filon. Pag-usapan po natin, mga sangkayan. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.52 million subscribers na. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Shoutout na pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mabuhay po kayong lahat. Ngayon, eto mga sangkay yung pasabog ni Ted Filon. Viral po ito ngayon sa social media. Patungkol po ito sa impeachment ni VP Sara. Kung saan, dito, winasiwas, binulgar nitong si Ted Filon ang vice-presidente. So ano-ano kaya yung mga pasabog niya dito? Alamin po natin, mga sangkay. Tingnan po natin. Alam niyo, tama po yung sinabi dito ni Ted Filon. Lalong hahanga, no? Yung sambayan ng Pilipino. Yung ngayon, number 1 po siya sa survey. 'Di ba? Consistent po yun. Bagamat bumaba ng bahagya, pero number 1 pa rin siya. Pero in case, no? Kung sakasakali lang, mapapatunayan ni VP Sara na wala po siyang kasalanan, mga sangkay, sa mga aligasyon sa kanya, panigurado, hahanga sa kanya yung sambayan ng Pilipino lalo. Lalo po siyang sisikat dito, mga sangkay, at hindi na po siya matatalo pa pagdating po sa 2028. Ito, pakinggan pa po natin. So dapat may trial. Hindi yung, diba, iiwasan mo, ayaw mo na magkaroon ng trial. Eh, ba't ka matatakot mag-trial? Ito ang sinasabi ni Ted Filon. Hindi yung iiwasan yung impeachment trial, kasi ngayon yung mga sangkay, yung legal team ni VP Sara gusto pong hindi ipatuloy itong impeachment trial, impeachment complaint. So bakit natatakot sila? At saka, kapag ginawa yan, mga sangkay, na ibasura po yung impeachment complaint, kahit dumaan na po sa due process at naroon na po sa Senado, labag na po yung sa Constitution. Sa madaling sabi, mga sangkay, yari sila sa sambayan ng Pilipino. Kasi ano pang kwenta ng Constitution natin kung hindi naman pala yun ang sinusunod? Diba? Kung ang sinusunod, yung kanya-kanya na lamang pong opinion, kanya-kanya na lamang pong trip na naiisip, kagaya ng naiisip ni Robin Padilla, Bato de la Rosa, at Amy Marcos. Diba, mga sangkay? So bakit matatakot ang ating vice-presidente kung wala naman pong ginawang kasalanan? O, pakinggan natin. The fact na sinasabi mo, sobra na ang boto mo para doon sa acquittal eh. Ba't ka ba matatakot? Correct. Hindi ba? Matatakot ka kasi baka mag-iba ang ihip ng hangin kapag nakita ng taong bayan na may basihan. Nako, yari. Yun ang problema. Sabi ni Ted Filon, natatakot ka kasi baka pagka naroon na sa trial, biglang makita po yung mga ebidensya. Kung mayroon, ha? Tapos biglang mag-iba yung ihip ng hangin. Nako, mga sangkay. Lalo tuloy ako nagdududa. No, kung hindi ito itutuloy, lalo ako magdududa. Sige, ibig sabihin, totoo yung mga aligasyon. Kasi umiiwas, mga sangkay, di ba? Okay? Na may basihan? Question mark. Di po ba? You know what I'm saying? I know what you're saying. Di po ba? Ba't ka matatakot? Ba't ka matatakot? Yung ang bloodbath na sinasabi. Doon, pinakamagandang panoorin natin. Diba? Yan ang hamon ni VP Sara nakaraan. So bakit? Tila baga, nag-iiba yung ihip ng hangin. Tila baga, mayroong problema na ikinakatakot po, mga sangkay, ng kampo ni VP Sara. Mayroon bang problema
mga sangkay? Mayroon bang basihan yung mga allegations? 'Di ba? Kasi natatakot eh. Alam niyo kung hindi po sila natatakot, hindi po sila magfa-file mga sangkay na itigil, pakahintuin itong impeachment trial. Ibig sabihin, mayroon mga hawak na ebidensya ang kung sino mang mga nag-file ng impeachment complaint. At kapag lumabas yun, yari, mga sangkay, baka magkabistuhan. Pero ito lang masasabi ko kung mapapatunayan po ng ating Vice Presidente na wala po siyang kasalanan, si Sangkay dyan mismo, kagaya ng sinasabi ni Ted Filon, ihahanga sa kanya. At sasabihin po mismo natin na anong ginawa nitong mga nag-file ng impeachment complaint. Mga loko-loko pala kayo. 'Di ba? Kasi doon magkakaalaman ng totoo kung tama nga ba, may basihan nga ba yung mga aligasyon. Tuloy natin mga sangkay. Nang sa ganun po ay magkaalaman tayo kung itong mga congressman na ito, opo, ay naging tuta lamang ng ilang mga politiko para sa kanilang pansariling interes. Ayan, di ba? Tama po dito si Ted Filon. Hindi ba? Kasi lalabas ang katotohanan. Kung yan ay demolition job, yan. Wala pala kayong ebidensya, yan. Napala ninyo, pahiya kayo. Diba? Correct po si Ted Filon dito. Kung itong mga congressman wala palang ebidensya, yari sila dyan. Diba? Talagang uyog sila ng taong bayan. Pero, yung problema, kung may ebidensya, yun lamang po mga sangkay. At lalo makakabangon. Diba? At lalo pang tataas. At lalo pa siyang hahangaan. At lalo pa siyang iboboto. Mismo. Ng mas nakararaming Pilipino. Mismo. Pero bakit mo iniiwasan? At ngayon, bakit mo iniiwasan? VP Sara, ito yung tanong po ni Ted Filon. Yun, ang salag nga natin puro teknikalidad, di ba? At ang salag mo puro mga, sabi nga, procedural. Walang substance. Di ba? Walang substance. Sa ang mga usap-usapan nga ng mga criminal, mga trial lawyers, ang usap-usapan yan lagi sa panahon ng nagta-trial, kapag wala ka ng kumbaga wala ka ng argumento, pupunta ka sa teknikalidad. ang sisilipin mo ay prosedural. Lalong. Okay, yan po yung pasabog ni Ted Filon mga sangkay. Ganun lang naman kasimple. Ito, pakinggan ulit natin. Matatakot. Basta matatakot. Yung ang bloodbath na sinasabi, doon pinakamagandang panoorin natin. Nang sa ganun po ay magkaalaman tayo kung itong mga wala. May naka-play pa lang iba, mga sangkay. Diretso tayo ulit. Ito. Ang congressman na ito, ay naging tuta lamang ng ilang mga politiko para sa kanilang pansariling interes. Hindi ba? Kasi lalabas ang katotohanan. Kung yan ay demolition job, yan. Wala pala kayong ebidensya, yan. Napala ninyo, pahiya kayo. Di ba? Ganun lang naman kasimple yun Kung walang ebidensya, yari ang mga nag-file dyan ng impeachment complaint. Talagang durog sila dyan. Siyempre, makikita ng taong bayan wala palang silbi ang impeachment complaint Wala namang palang ebidensya, bakit tinuloy yan? Di ba? Doon pa lang, alam mo na kung sino yung panalo, mga sangkay. Talagang, alam niyo, ito po yung ano ni VP Sara Ako hindi ako naniniwala na ipapatumba si VP Sara. Hindi po ako naniniwala dyan mga sangkay. Kasi sabi po niya, yun daw po yung last option. No. Imposible yun. Ano yun? Ninoy Aquino lang ang datingan? Hindi gagawin yun ng isang taong alam niya na siya ang paghihinalaan. Diba? Ganun lang kasimple yun. Pero ako naniniwala na itong impeachment trial, ito po yung magdadala sa kanya sa tutok. Pero ito rin po ang posibleng magdala sa kanya sa lupa. Kung sakaling anuman ang magiging resulta. Kung ang magiging resulta walang ebidensya, sigurado na po ang pagkapanalo niya sa 2028. Pero kung may ebidensya, tapos ang political career po niya, mga sangkay. Ganun lamang po yun. So bakit natatakot si VP Sara? Mayroong bang hawak ng mga malalaking ebidensya?
Hindi po natin alam. Siya lamang po makakasagot doon. Pero yun nga pong sinabi ni Ted Filon, ba't ka matatakot? Di ba? Kung wala naman talaga. Kayo, mga sangkay, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.